Isang magandang tanghali po mga kaingat. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating buhay. Panibagong araw, panibagong buhay na naman po. Kung nakikita nyo mga kaingat, sobrang init oh. Kasi ang pasok ko is 1 PM. So sa lahat po ng mga patuloy pong sumusuporta po sa akin, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga nasa ibang bansa, ingat po kayo dyan. Sa lahat po na nandito rin sa Pilipinas, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta po. Kahit papaano pinanonood nyo rin po yung munting YouTube channel ko. So maraming nagsasabi mga kaingat, no, bakit hindi na lang daw ako mag-YouTube? Karamihan na nag-YouTube yung mayaman. Ang sabi ko naman po, hindi naman po kasi ako full time sa pag-YouTube. Meron po tayong trabaho mga kaingat. Pero pwede naman po natin mga kaingat pagsabayin yun. Nagtatrabaho at gumagawa ng content. Kasi merong mga nag-a-advise sa akin bakit di ka na lang mag-YouTube? Mas malaki yung kita sa YouTube. Yun ang akala nyo mga kaingat. Yun din ang akala nila. Akala nyo madaling mag-YouTube kung wala kang content, wala kang mga gamit, wala kang maayos na mga gamit. Siyempre, unang-una, subscribers. Marami nagtatanong, magkano sinasahod mo sa YouTube? Diba? Ayun ang mga tanungan magkano ang kinikita mo sa YouTube? Tingin mo mga kaingat, sasahod ka sa YouTube kung wala kang ginagawang content, walang pinanonood na video sa'yo. Diba? So mga kaingat, marami nagtatanong kung ano yung work ko. So trabaho reveal, tapos kung bakit hindi ko maiwan-iwan yung trabaho ko para mag-YouTube. So sabi nung iba mga kaingat, bakit hindi na lang daw ako ma-YouTube? Kasi sabi nila kapag nag-YouTube daw ako, mabilis daw makuha yung pera at mas malaki yung kinikita sa YouTube. Yun ang akala nyo mga kaingat, no? Siguro yung mga panahon na malalakas na ngayon, so nag-start sila nung pandemic. So walang pasok at trabaho yung mga tao, nanonood sila nung pandemic, kaya nakilala sila nung pandemic na yun, nagsilakasan sila. Pero sa panahon ngayon mga kaingat, ang dami ng YouTuber. So marami na pagpipilian yung mga nanonood kung sino yung gusto nilang panoorin. Merong mga prank, merong mga tutorial, merong mga entertainment. So depende na po yun mga kaingat kung sino yung panonoorin ng mga viewers. So sa akin mga kaingat, nag-YouTube ako kasi nung panahon noon, nung August 2020, so isa ako kasi sa nawalan ng trabaho sa ABS-CBN. Nawalan po kami ng trabaho, kaming mga field operation. So nagbawas po ng tao mga kaingat, di ba? Kasi natanggalan ng franchise yung ABS. So sa madalit salita, nawalan kami ng local channel, yung channel 2. So sa madalit salita mga kaingat, nagbawas ng tao, isa ako dun sa nawalan ng trabaho. So sabi ko, yung dun sa nakuha kong pera, bumili ako ng mga gamit. Tapos gumawa ako ng content. Hindi pa ako marunong nun mga kaingat. Hindi ko nga alam kung paano mag-edit. Kaya nga dun sa mga gustong magkaroon ng YouTube channel, tsaka mga Facebook, so tuloy lang mga kaingat, tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Hindi naman masamang mangarap Wala namang umahad lang sa pangarap nyo. Basta tuloy nyo lang kung saan kayo masaya. Kung gusto nyo gumawa ng channel, gawa kayo. Balang araw, mapapansin nyo, nagugustuhan na rin pala ng mga viewers. So yun na nga mga kaingat, gumawa ako ng YouTube channel ko. So ang hirap talaga. Ang hirap kumuha ng subscribers. Siyempre yung views. Sabi nila, pag YouTuber ka, mayaman ka na. Pero hindi ganun kadali yun mga kaingat. Walang manonood sa'yo kung walang panonoorin. Wala kang sasahurin kung hindi ka gagawa ng videos mo mga kaingat. Wala rin magsasubscribe sa'yo kung hindi rin interesting yung content mo.
So ang ginawa ko mga kaingat, nag-charity vlog ako. Total meron pa naman akong pera noon. Noon meron pa akong pera noon kasi may nakuha nga ako sa ABS mga kaingat. Pero dahil nga doon, nagtuloy-tuloy hanggang sa syempre pandemic, wala rin kaming income. So nagastos ko yung mga nakuha ko, tsaka nabili ko ng gamit. Tapos yun na mga kaingat, nung bandang 2021, 2022. So yun na nga, na hanggang sa nagkaroon na ako ng mga subscribers, na-monetize na ako. So yun, hanggang sa sumasahod ako mga kaingat, unang sahod ko ay siguro naipon siya. Sumahod ako ng 26,000 pero hindi na siya naulit mga kaingat kasi yun yung naipon lang. So after nun, sumasahod na lang ako ng 5,000, 6,000, 8,000. So ngayon mga kaingat, yung sahod reveal ko, 3 months na akong walang sahod. Sabi ko nga sa inyo mga kaingat, kung wala kang i-upload, walang manonood na tao, syempre ang YouTube, wala rin siyang mabibigyan ng commercial. Kaya nga sinasabi namin mga kaingat, yung commercial na yon, yung mga ads, pag in-skip yun, wala rin pong kikitain ng isang YouTuber pag in-skip yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag nyo sanang skip yung ads kung meron naman kayong internet. So sa data medyo pa, kasi malakas sa data mauubos. Pero ganun pa man, mas maganda na hindi sana na-skip yung ads. Kasi doon kumikita ang mga YouTuber. Lalo na kapag malalaki yung mga ads, mahaba. So yun. So ngayon mga kaingat, bakit hindi ko maiwan yung trabaho ko? At hindi na lang ako mag-focus sa YouTube. So mga kaingat, compare naman natin. Ang trabaho ko, since 2000, nandun na ako sa work ko mga kaingat. Nakailang, na rin ako, nakailang department. Una akong nakapasok sa ABS-CBN mga kaingat, 2000. Cameraman po ako noon sa news, sa studio, sa field. So yun, hanggang sa nagpalit ulit ako ng work, pero ABS pa rin po, ng telecom engineer, sa transmitter naman po. Gumagamit po kami ng microwave and satellite, transmit receive po mga kaingat. Pag may mga coverage ng mga news, kami yung nagse-set up sa field ng transmit receive mga kaingat. So 8 months lang ako doon. 2006 lumipat ako sa audio video engineer. Sa field pa rin po, sa van, gumagamit kami ng mga van. So pag may mga news coverage sa labas, mga reporter, so kami po yung mga technical engineer para i-live namin yung mga nagaganap sa labas. So after nun mga kaingat, sa audio video engineer, marami ring natutunan ang mga technical about sa mga media coverage, sa mga broadcasting system, yan. So syempre, pagka matagal ka na sa trabaho mo, marami ka na rin nalalaman. So yun nga, hanggang sa nagka-problema, nawalan kami ng franchise noong 2000. Yun nga, nawalan akong trabaho. Pero kagandahan mga kaingat, sa awa ng Diyos, nakabalik ako ng 2021 ng December. So bilangin nyo mga kaingat, since December 1, 2021 until now. So sa December is magti 3 years pa lang ako ulit. Pero kung hindi ako natanggal since 2000, bilangin nyo mga kaingat kung ilang years na ako sa ABS. Halos kalahati ng buhay ko sa ABS-CBN ako nag-work. Paano mo maiiwan yung trabaho mo para mag full time ka sa YouTube? Samantalang sa trabaho ko mga kaingat, may benefits. Meron kang pag-ibig, may SSS, may PhilHealth, tapos maraming benefits ang ABS. Nandyan yung meron kang monthly rise, meron kang mga
tinatawag na flex bend. So yun mga kaingat, may mga leave, sick leave, vacation leave, emergency leave. So yun mga kaingat. Tapos meron pa kaming MaxiCare card, yung HMO, yung sinasabi ko na nagagamit ko sa pamilya ko nung pag nagkakasakit or nagpapa-check up. So isa yun sa nakatulong sa akin mga kaingat nung inoperahan si Mary. Isa rin yun sa mga dahilan para makaraos kami nung araw ng operation ni Mary. Kasi kung titignan nyo mga kaingat, mabigat po talaga. Naranasan ko po kasi na nagkasakit po yung bunso ko, na dinala ko sa ospital, na halos wala akong card. So bayad ako noon 5 araw, 50,000 lang. So dito na ako mga kaingat to. Sobra traffic, expressway. Yan, may banggaan, tanker at saka truck mga kaingat to. Yan o, diba? O yan o. Uy! Yun yung sinasabi ko, ang init-init, nagbabanggahan sila. Durog yung sa passenger side ng truck mga kaingat. Dito na tayo mga kaingat, nag-U-turn na ako ng Mindanao Ave. Traffic ko, papuntang expressway po yan mga kaingat, Mindanao exit. So yun mga kaingat, matuloy ko lang. So hanggang sa ito na nga, nagtatrabaho na ako ulit sa ABS-CBN. Nakabalik po ako ng as a system engineer. So dati po, marami po kami. System engineer and the audio video engineer is 14. Tapos may mga driver, tsaka assistant support driver. So nakakalungkot lang mga kaingat, halos lahat kami nawala ang trabaho. Ang natira lang is 3 lang noon, nung panahon na yon. Nasa 30 plus kami, ang natira yata is 3 na lang ang system engineer na natira nun. So sa madaling salita, pinagbabayaran kami lahat mga kaingat. So yun, awa ng Diyos, nakabalik nga ako ng December. So ito, nagtatrabaho na ako ulit at pantusto sa pamilya. Pero syempre mga kaingat, yung sahod ko hindi na ganun din kalaki. Nag-back to zero kasi ako. Kaya eto, pinagsasabay ko yung trabaho ko tsaka YouTube. Eh sa YouTube, kung wala naman akong i-upload, alam nyo naman yan mga kaingat, tignan nyo na lang yung views ko, diba? Pero salamat din, at least may mga nakaka-appreciate kahit ganun lang yung mga nanonood sa akin. Sa lahat po ng mga solid na subscribers sa akin, ganito lang ako ngayon. Malay natin, balang araw, diba mga kaingat, makamit ko rin yung pangarap ko sa YouTube. So tignan natin kung magbabago ba ako. Magbabago as lalaki ulo, magbabago o makamit yung mga pangarap. Kasi ang pangarap ko mga kaingat is pantuition lang muna ng mga anak ko. Kasi mahirap po talaga magpaaral. Alam niyo yan mga OFW, mahirap magpaaral ng anak. Mahirap magpaaral ng anak. Alam nyo yan, halos igapang nyo na dyan sa ibang bansa para makapagpaaral lang kayo ng anak nyo dito sa Pilipinas. Tapos yung iba pa masakit pa, di pa nag-aaral ng maayos, di ba? Kaya ayoko rin mag-ibang bansa kasi gusto ko natututukan ko din sila. Natututukan as natututukan na nakikita ko sila, di ba? So balang araw makakamit ko rin yung pangarap ko mga kaingat. Kasama kayo dun. Alam niyo yun. Kung hindi ko man magawa yung pagtulong ngayon, pagpasensyaan nyo muna. At may pinagkadaanan din po kasi kami ng pamilya ko. Alam niyo naman po yung nangyari kay Mary. So balang araw, pag nakaraos kami mga kaingat, hindi natin alam. Tandaan nyo itong sinasabi
masasabi ko ngayong araw na to, ganitong oras na, ano oras na ba? 12:30 na mainit sa daan. So dito na ako Mindanao Ab, mga kaingat. Magpasensyaan nyo na, daldal ko. Kinukwento ko lang mga kaingat kung ano yung nangyari sa akin, saka kung bakit hindi ako makapag full time sa YouTube. Trabaho versus YouTube. Kayo mga kaingat, ano pipiliin nyo? Trabaho o YouTube? Comment down below. Diba? Sino ba naman ayaw ng pangarap na gumanda yung YouTube, diba? Pero dito ako sa totoong buhay. Diba? Doon tayo sa totoong buhay. Ayoko ng scripted. Pag scripted mga kaingat, nililin lang ko na kayo nun pagka ganun. Diba? So dito lang ako. Kung ano lang yung kaya kong ibigay muna ngayon, yun lang. Tulad ngayon, kinukwentuhan ko kayo, tinutur ko kayo kung saan ako dumadaan sa araw-araw na buhay ko. Dito na ako sa may Mindanao pa rin, pero malapit na sa Trinoma. Init, grabe. May bus. Pagdating ko si doon, ano na Trinoma at saka SM North. Dito na tayo mga kaingat. Mindanao Up, crossing going to Project 6. Yung mga kaingat, tignan nyo. Visayas Up, North Up Elliptical, tapos EDSA. Yan o. Diba? Dito na ako sa Trinoma. Wawa naman to, yung bata ko. Hataw ng hataw, baka makabitaw. Grabe, traffic pa rin dito. Ayun o, North Vertis mga kaingat. So dito na tayo mga kaingat, kakanan na tayo sa sa Agham Road. Agham Road. Kahit tanghali na, ang traffic pa din. Kanan na ako dito mga kaingat, going to Quezon Up. Ayan o, Quezon Up.
lahat po ng mga nagtatrabaho po sa ibang bansa, lagi po kayo mag-iingat dyan. Alam ko, hindi po mahirap magtrabaho sa ibang bansa, lalo na kung nangangabuhan. Napipilitan lang kasi mga kaingat, alam ko naman na mas malaki yung income compare dito sa Pilipinas. Kaya mag-iingat pa rin, lalo na yung mga OFW na nagtatrabaho as a personal na katulong. So lagi po kayo mag-iingat dyan, lagi po kayong magdadasal na sana pagdating ng panahon makaraos sa hirap, makapagpatapos ng mga anak, para pagka nakatapos na, pwede na lang dito at magtayo ng negosyo kahit maliit. Kasi mga kaingat, sayang yung panahon na hindi nyo nakikita yung anak nyo habang lumalaki. Alam ko masakit na makita yung anak na hindi nyo maibigay yung pangangailangan. Pero di ba mas masakit yung panahon na malayo yung loob ng anak nyo sa inyo. Hindi dahil sa iniwan nyo sila, hindi dahil sa kulang sa sa oras, dahil sa pagtatrabaho. So dito na ako mga kaingat. Iwan ko lang yung bag ko. Ayan o. So sa lahat ng mga kasama ko noon na may kanya-kanya na ring trabaho at kasama pamilya, magkakahiwalay na kami since 2020 ng August. So shout out sa inyong lahat. Sana ay tuloy lang ang buhay. Alam naman natin yun. Siguro kung ako, hindi rin ako nakabalik dito, hindi ko alam kung ano na mangyayari din sa akin. So siguro yung iba may magaganda na rin na trabaho sa ibang bansa, dito lang sa Pilipinas. So shout out sa inyong lahat. Sana soon magkaroon ng reunion. RDU boys, solid. Ingat. Thank you. So nilalag kasi ng mga guard, mga kaingat, pag dumarating, for monitoring tsaka for security reason. So dito na ako mga kaingat sa parking ng mga motor. At hanap tayo dito sa dulo. Ayoko dyan, napipit-pit yung motor. So sa lahat ng mga kasama kong RDU boys, ayan pa rin mga kaingat. Mga van natin. Kasi hindi na nailalabas. So kunin ko lang yung bag ko. Kasi iniwan ko dun sa sa lounge. Kasi pagkagaling sa parking mga kaingat, ang bigat napapagod. So ito yung mangga mga RDU boys. Na-miss nyo ba tong mangga? At may maraming bunga pa. Kapag break time at naghihintay na lang ng uwi, kumukuha ng mangga si Dado. Shoutout kay Dado, kay Bards. Ronald, shout out Nald. Shout out sa mga subscribers nito. Shout out. Ay ko. Kinuha ko lang yung bag ko, mga kaingat.
Si Martinez. Nald, ano ba? Shoutout ka muna sa RDO Boys. Sabi mo, hi mga RDO Boys. Dali! Ay, mga RDO boy. Ayan! Si Donald, mga kaingat, custodian. Sinaya pa eh. Naiya pa. Eko, yung bag ayaw man pumunta sa likod. Custodian ng camera yon mga kaingat, si Donald. So tama lang. Nakapag-in na rin. Yan, yung lobby. So dito ako nag-work mga kaingat. Yan. Shout out. Diba? Toot. Oh. Sir. Hello. So may access kasi kami yung ID namin. Hindi mag-o-open yun pag hindi mo i-touch yung ID. Yan. Sir. So mga kaingat, nandito na po ako sa trabaho ko at magtatrabaho na po ako. Sa lahat po ng sumama sa biyahe ko, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala at pagmamahal. So it's time to work na po. Thank you po at mga subscribers ko po na OFW, mag-iingat po kayo dyan. At shoutout po sa inyong lahat. Salamat po.